ay dumako na po tayo sa ating pong exhortation. At ito po ay continuation ng ating pong last time na pinag-aralan about patience, which is one of the virtues na makikita po natin sa aklat po ng Galatians chapter 5, verse 22. At ngayon mga kapatid, ay samahan niyo po ako dito po sa Hebrews. Sa akin pong memory verse kanina, Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 12, talata 1 at 2. Okay, tingnan po natin sa ating mga Biblia. At pagkatapos tayo pa'y mananalangin. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, muli, purihin ka. At lubos po kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito na inyo pong iahayag sa amin ang katotohanan patungkol sa pagtitimpi na bunga ng Espiritu. At ito pong katangiang ito ay patuloy po na ipinapabatid nyo sa amin na ang tunay na isang mananampalataya ay lumalago sa katangiang ito. At patuloy po namin pinamumuhay ito, Panginoon. At sa iyo pong biyaya at kalooban, patuloy po namin dalangin, Panginoon, ang katotohanan na amin pong mapapakinggan ay hindi lamang po mapakinggan namin, kundi ito po ay may pamuhay naming may kagalakan, Panginoon. May pamuhay naming may kababaang loob sa iyo, O Diyos, sapagkat ang inyo pong salita ay authoritative, Panginoon, at ang inyo pong salita ay transforming sa bawat isa. At tulungan niyo po ang inyong lingkod sa paghahatid ng inyong pong salita. At gamitin niyo po lamang na instrumento at itago sa likod ng iyong pong kabanalan. Na hindi po ito mabahiran ng anumang paniniwala o kaisipan, ideolohiya na hindi mula sa iyong pong salita, kundi pawang katotohanan na nagmumula po lamang sa iyo, ang siyang mapakinggan po namin sa gabing ito. Ikaw po ang may taas sa lahat ng ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, the virtue of patience. Again, so last time po ay patience din yung ating pong diniscuss or pinag-aralan. But the first 2 points po yung ating pong tinalakay about patience o yung tinatawag po nating pagtitimpi. So we have the model for patience at ito po ay ang Panginoon. So nakita po natin ang pagtitimpi ng Diyos na iba sa pagtitimpi na kayang gawin ng tao. So because we are tried in our patience sa pamamagitan po ng mga sitwasyon at sa pamamagitan din ng mga tao na nakapaligid sa atin. But when it comes to God, sa Panginoon, so nandun talaga yung kanyang banal na pagtitimpi. Kung matatandaan po natin na kung saan ang pagtitimping ito ay pinapakita ng Diyos ang kanyang provision para sa ating kapatawaran. Ano po? Para tayo ay patawarin sa ating pong mga kasalanan kung tayo po ay hingi ng tawad sa Kanya. That is the holy patience of God and the saving patience of God. So that is in 2 Peter, di po ba? Na ang Diyos ay hindi nahuhuli. So hindi po ang panahon natin ay panahon ng Panginoon. Di ba? Ang panahon po ng Diyos ang laging natutupad sa atin. Kaya sa tuwing tayo po ay binibigyan ng pagkakataong humingi ng tawad sa ating mga panalangin, sa tuwing nananawagan ang mabuting balita, kung hindi patunay nating nakikilala ng personal si Kristo, it is the patience of God. Ito po ay pagtitimpi ng Diyos na nagbibigay sa atin ng provision para tayo po ay humingi ng tawad at sumunod tayo sa panawagan ng mabuting balita. Kaya ang modelo po natin sa pagtitimpi na siyang dapat makita sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Amen. So He is the model for our patience, then the means.
So, ang Panginoon bilang mapagtimpi, siya din ay all-wise God na kung saan ay nagbibigay ng kaparaanan sa atin para tayo po turuang maging mapagtimpi. At ito ay sa pamamagitan ng pagsubok. So that is the tried faith in James chapter 1. We know that those various trials bringeth patience, or teaching us to be patient, to endure. Kaya kung walang pagsubok, walang pagkatuto sa tinatawag nating pagtitimpi. Hindi tayo magiging pasensyoso sa mga sitwasyon kung walang pagsubok. Yan po ang katotohanan na makikita natin sa Biblia. At ang katotohanan din patungkol sa pangako ng Panginoon na siya'y muling babalik ay isa rin sa kaparaanan para sa atin, para tayong patuloy na magtiis at patuloy nating hintayin ang Panginoon kahit masalimuot ang buhay dito sa lupa. Kaya those are the means for our patience. Hindi maaaring ang pasensya ho ay wala sa bokabularyo ng isang Kristiyano. Hindi maaari na ang pasensya ay kailangan coerced sa buhay ng isang Kristiyano. Parang napilitan lang siyang magtiis o napipilitan lang siyang magtimpi. Sapagkat ang pagtitimpi ay bunga ng Espiritu. At alam po natin na sumasa atin ang Santong Espiritu. Brothers and sisters, are you still in amazement for the patience of God? Kamangha-mangha pa rin ba para sa atin ang pagtitimpi ng Diyos? Hindi lamang para sa atin, kundi para sa buhay ng ibang tao. Kung gaano man kasama ang mga taong ito sa paningin po natin, kung gaano man ka-komplikado para sa kanila, para sa atin, na sila'y maligtas o kaimposible sa paningin natin na sila ay maligtas, but since nandyan pa rin sila, buhay pa rin, humihinga pa rin, nakakakain pa rin, dahil sa pagpapala ng Panginoon, so nakikita natin na talagang napakahirap. Napakahirap talagang arukin ang pasensya ng Panginoon. Na sa kabila ng kasamaan ng tao, sa kabila ng katigasan ng ulo ng tao, nandun pa rin ang pagkakataon niya para makalapit sa Panginoon. Ganun kalaki ang pagpapasensya ng Panginoon. So, again, are you still amazed sa pasensya ng Diyos? Tayo narito sa gabing ito, sabi dito, giving us the time to repent of our sins, to surrender our lives sa Kanya, and committing our lives to holiness. Laging ito ay tsansa po natin. Ang gawain ng pananalangin, ang gawain ng pangangaral ng mabuting balita, ang gawain ng pagsambay, pagkakataon na laging ibinibigay sa atin para patuloy nating italaga ang ating mga buhay para sa Kanya at hindi tayo lumayo sa Kanya. We are vulnerable to surrender. We are vulnerable to give up. Sabihin natin, Panginoon, ayoko na. Panginoon, mahirap palang maglingkod sa iyo. Panginoon, mahirap palang mabuhay bilang isang Kristiyano. Pero alalahanin natin ang naging buhay ni Kristo para sa atin. Alalahanin natin yung halimbawa ng Panginoong Hesus. Kung anong hirap ang kanyang pinagdaanan. So, did you praise the Lord this evening for His patience? Isa ba sa naging laman ng ating pagpupuri sa Kanya ay ang Kanyang pasensya, ang Kanyang pagtitimpi sa kabila ng ating mga kamalian, sa kabila ng ating mga failures para sundin ang Kanyang mga kautusan. Diba? Did you thank the Lord tonight for the salvation that has been brought to you because of His patience? Mapalad ho ang isang Kristiyanong naligtas. Dahil kung hindi ho pasensyoso ang Panginoon, panahon pa lamang ni Adan, wala nang susunod na henerasyon. Pero umabot pa siya ng mahigit 900 taon sapagkat ito ho ay tanda ng katangian ng Diyos na handa niyang ibigay ang dapat, hindi ho dapat, kundi biyaya na ino-offer niya sa mga tao sa kabila ng kanyang kapasyahan na sumuway sa Kanya. So, do you acknowledge every trial as His means for you to learn patience or to learn to be patient? Kinikilala mo ba ang bawat pagsubok bilang kaparaanan ng Diyos para ikaw ay matuto na magtiis,
matutong ipagpatuloy ang buhay, di ba? At ang katotohanan ng muling pagbabalik ni Kristo bilang stimulus para tayo patuloy na magtiis sa buhay na ito. So ito po yung recap natin. Ano po? Doon sa ating nakaraan na 2 punto. So we have the model and the means of our Lord for our patience. Huwag nating kalimutan na hindi nauubusan ang Panginoon sa kaparaanan kung paano niya tayo turuan. Although kung halimbawa sa isang magulang, madali niyang sukuan ang kanyang anak, madali niyang sukuan ang katigasan ng ulo ng kanyang anak. Pero ang Diyos, tandaan po natin ang kanyang pagtitimpi. Mas higit pang malawak kaysa sa kalawakang nakikita natin. Ano po? At sa mga nalalabing punto ho na ating pong pag-aaralan ngayong gabi, mas mamamangha pa tayo sa pagtitimpi ng Panginoon. Kaya ang ating kahulugan, so that is number 3, the meaning of patience. Ano ba ang kahulugan ng pasensya o ng pagtitimpi na sinasabi po ng banal na kasulatan? So first, meron po tayong secular na kahulugan at meron din po tayong biblical na kahulugan. So sa secular po makikita po natin, ayon po sa Oxford Dictionary, ang ibig sabihin po ng patience is the virtue of having the capacity to tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. So it's a virtue of having the capacity. Meron kang kapasidad. Forbearance. Yan. Forbearance. Ano po? Meron kang kakayanang i-endure yung trouble or delay. So when we say delay, meron tayong isang bagay na gustong-gusto na nating makuha, meron tayong isang minimithi na matagal na nating hinihintay, pero na ano na tayo? Ano po? Na napika na tayo sa ating paghihintay. So that is yang tinatawag nating naging impatient na tayo. But as time goes by, nandun pa rin yung ating paghihintay, di ba? Nandun pa rin yung ating pagtitiis sa troubles and sufferings na hindi tayo nagagalit. That is the secular. Okay? Ito yung sinasabing patience. Pero, sa biblical mga kapatid, kung titingnan natin, so doon sa Greek word ho, na ginamit po doon sa Galatians, so that's from the Greek word makrothumia, and it has to do with tolerance or endurance for the injuries inflicted by others. Hindi lang yan sa sitwasyon, kundi ito ay maging sa mga tao na hindi lamang umaabuso sa pamamaraang verbal, but even sa aspeto hong pisikal. Kasi ito ho is more of persecution. Yung sinasabing patience po dito po sa Galatians as a fruit of the Spirit. So ibig sabihin, ang pasensya na dapat i-exercise ng isang Kristiyano is more of persecution. Sa sitwasyon na habang siya po'y inuusig, alang-alang sa kanyang pananampalataya kay Kristo. So hindi lang po ito yung sa sitwasyon katulad po natin, nahihirapan tayo financially, marami tayong problema ngayon, dala-dala sa ating buhay, sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating pang-araw-araw. But here, ang pasensya ho na ito is mas related sa ating pananampalataya. Kung paano natin paninindigan ang katotohanan ng Panginoong Hesus. Kaya sabi dito, it has to do with tolerance or endurance for the injuries. Minsan na ba tayong nasugatan sa paglilingkod sa Panginoon? Minsan na ba tayong minura sa paglilingkod natin sa Panginoon? At nung nangyari ba ito sa atin, ano ang ginawa natin? Ano ang naging response natin? Nung nilabasan ba tayo ng itak? Habang tayo nangangaral ng mabuting balita, nung tayo nilabasan ng baril o tinutukan ng baril, habang tayo nangangaral ng mabuting balita, ano ang naging response natin? So that is the word makrothumia. It's not simply patience sa kabila ng mga tinatawag nating circumstance o mga kaganapan sa buhay na pang-araw-araw natin. Kasi bunga yan ng kasalanan. Pero dito, ito ho ay pasensya o pagtitimpi sa mga tao na maaaring instrumento ng kaaway para subukin tayo sa ating paninindigan sa Panginoon.
Kaya ito mga kapatid, ano po, totoo, talagang ang realidad po ng paglilingkod sa Diyos ay hindi lang ah, mechanical na upo, tayo, makikinig, pipikit, mumulat, lalabas. Hindi ho. Ang realidad doon ng paglilingkod sa Diyos is more of kung paano natin kumbaga kung paano natin tatanggapin o paano tayo mag-react sa magiging tugon ng tao sa ating ginagawa para sa Panginoon. Na kung sila man ay maging negatibo sa atin, sila man ay maging violente sa atin, paano tayo mag-respond? So ito yung sinasabi, ano po? The calm willingness to accept situations that are irritating or painful. So, let's say, sa ating service, daming nakakairita, no? For example, may dumadaang maingay na sasakyan, yung sabi nga, tambutso ng, walang tambutso, motor na dadaan. Ano ho? Tapos may biglang sisigaw. Yan. Tapos nasa worship tayo. So ano yung magiging response natin? Oh, may tutugtog, ano ho, ng malakas. May tatawag at hihingi ng limos. Okay? So may ilang beses na nangyari ito sa atin tuwing December, ano po? May mga ngaruling. Habang may gawain tayo dito, akala hibahiw, ano po? So, paano yung magiging response natin? So, yan po yung sinasabing patience. Okay? So that is the calm willingness to accept situations. Ito ay ginagamit ng Panginoon sa atin, paano tayo mag-respond. O, baka tayo ma-distract at talagang, sabi nga, baka masira yung ating testimonya. Ano po? So ito yung tinatawag nating patience. Ano po? Willingness to accept situations that are irritating or painful. So, maraming ways para mairita ho tayo. Pero ang salita ng Panginoon ay nagtuturo sa atin na exercise po natin ito. So the secular and the biblical meaning have almost the same meaning, but what differs the biblical from the secular is kung paano po tingnan ng tao ang sitwasyon. So which is yung tinatawag nating perspective. Unbelievers who exercise patience take it only as a good manner, and sometimes ginagawa nila ito para ipagmalaki. Sasabihin nila, hindi ako nagalit. So, talagang, let's say, pag halimbawa, nasa kalsada, so meron naman pong ganun mga taong hindi ho nakakilala sa Panginoon, pero mahaba ang pasensya. Mahaba ang pasensya sa kalsada, mahaba ang pasensya sa mga sitwasyon. But sometimes, may mga tao na kanilang ginagamit ito para ipagmayabang. Unlike sa ibang tao na maiksi ang pasensya. Okay? Pero sa atin, ang perspective po natin, mga Kristiyano, we exercise patience as we look at our perfect example. And that is our Lord Jesus. Meron tayong halimbawang tinitingnan sa pagtitiis. Hindi tayo nagtitiis sa ganang atin. Dahil ito'y mabuting pag-uugali o mabuting katangian. Meron tayong tinatanaw. Meron tayong focus. Kaya tayo nagtitimpi. At ito ay si Kristo. Kaya sabi dun sa Hebrews, yung ating pong binasa, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. So because we are in the race of faith, tayo ay nasa karera ng pananampalataya, alisin natin ang magiging pabigat sa ating pagtakbo. At ito yung tinatawag na weight, encumbrances. Okay? Pwedeng nagpapabagal sa ating pagtakbo sa pananampalataya, yung ating atensyon sa mga material na bagay, yung ating atensyon sa mundo, yung ating paghabol sa atensyon ng tao. So those are the encumbrances. Sabi dito, let us lay aside. And the sin which clings so closely, ang kasalanan, na baka hanggang ngayon ay nakalambitin pa rin sa atin. Nakalambitin pa rin sa talukap ng ating mga mata. O nakalambitin pa rin sa ating mga tenga. And, sabi yan, let us run with endurance. So the word endurance here is patience.
Sinong mananakbo ang makakarating sa finish line ng walang pagtitiis? Yan ba ay posible? Kaya hindi maaari ng isang mananakbo na kung saan ang sinasabi ko dito, mga mananakbo ay walang iba kundi ang mga Kristiyano ay makakarating sa dulo ng takbuhin kung hindi siya magtitiis at wala siyang titingnan kung sino ang kanyang modelo sa pagtitiis. Kaya sabi dito sa verse 2, looking to Jesus, the founder and the perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured. He endured. Christ endured the cross. Si Kristo ay nagtiis. Philippians chapter 2. Remember, He emptied Himself. He took the form of man. At siya'y nagpakababa even to the point of death. Di po ba? That is the endurance that we look, sabi nga, that we look at, na dapat nating tutularan. Kaya tayong patuloy na mabuhay sa pagtitiis. Sapagkat identification po natin bilang mga tagasunod ni Kristo ang pagiging matiisin. Amen? So, yan po ang sinasabi. Meron tayong tinatanaw. Kaya, let us fix our eyes to Jesus. Huwag tayong tumingin sa mga nangyayari sa mundo. Bagamat nakikita natin, pero huwag nating titigan. Huwag nating pakatitigan yung mga taong maimpluwensya. Kasi, pag lagi nating tinitingnan yan, kapag laging, sabi nga, exposed tayo sa kanilang mga feeds, sabi nga, mga videos, lagi tayong exposed sa kanilang buhay, ay malamang, gugustuhin din nating maging, sabi nga, sundin sila. Gusto din nating maging katulad sila, o katulad nila. Pero kung kay Kristo lagi tayo titingin, hindi ho natin nanaising maging katulad ng kahit sino man sa mundo, kundi si Kristo ang gusto nating maging. Kaya, let us fix our eyes to Jesus, brothers and sisters. Kung ikaw ay nananalangin sa Diyos, Panginoon, sana mas maging patient pa ako, sana mas sumaba pa ang aking pagtitimpi sa mga nangyayari sa akin. Fix your eyes to Jesus. Ituon mo ang iyong mga mata sa Panginoong Jesus. Ang kanyang ehemplo sa krus. Ang kanyang ehemplo sa kanyang naging buhay sa mundong ito. Hindi siya nag-complain, hindi siya nagreklamo sa Diyos, Hindi siya nagalit ng negatibo. Although we know that ito ay tanda ng kanyang pagiging walang kasalanan, but still, ito po ay halimbawa na iniwan niya para sa atin. To understand this in the simplest way, biblical patience is not merely the absence of anger. Ang pasensya na sinasabi ho dito ay hindi ho yung absence ng galit. Ang sinasabi ho ditong patience is the presence of Christ in us. Yun ang pasensya. Kaya ka nagpapasensya at may kakayanan kang magtimpi, pasensya, sapagkat una sa lahat, nasa iyo si Kristo. So the pivotal point here is you are saved. Kaya, ang tanong, tayo ba'y ligtas, mga kapatid? At kung tayo ay ligtas, we are called, we are commanded, we are urged to be patient. That is not the absence of anger again. Hindi ibig sabihin, hindi ka magagaliting tao, ito yung sinasabing patience. Kundi since nasa iyo ang Panginoong Jesus, ikaw ay nagtitimpi. Okay? It enables us to persevere until He comes. Your knowing of Christ will determine if your patience is motivated by a self-centered thought or a fruit of the Spirit. So, ang nagde-determine ng ating pasensya, kung ito ba ay bunga ng Espiritu o bunga lamang ng ating sarili, ay ang ating pagkakilala kay Kristo. Kung
Personal mo siyang nakikilala o kilala mo lang si Kristo on the surface level na hindi po mula sa Biblia. Okay? So that is the meaning. Hindi po ito yung secular na meaning lang na nakikita natin ng mga taong kino-commend dahil sa kanilang pasensya, kung paano sila magtiis. Sabi nga, pag nanonood tayo ng mga teleserye, napakamartir naman ito. Hangang-hanga ako sa pagkamartir nitong yung actress na ito. So kung lagi siyang sinasaktan. Pero hindi po yun. Ang patience na sinasabi dito is nakapaloob sa ating kaligtasan. Yamang ikaw ay nakakilala kay Kristo, ikaw ay nagtitiis. Hindi ho yan yung pagtitiis na katulad po sa isang taong wala sa Panginoon. And number 4, we have the mandate for patience. So the scripture commands us. Sinasabi po ng banal na kasulatan, tayo po ay magtiis. Mga tao ng Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. So kapag nakita natin ang tagumpay, ang kasaganaan ng mga masasama, makikita po natin in Psalm chapter 37. Okay? Kasi minsan, ito yung nagiging daan para maging impatient po tayo. Pag nakikita natin, bakit itong mga taong ito hindi naman naglilingkod sa Diyos? Wala naman sa katotohanan, pero sila ang yumayaman. Sila ang nakakaangat sa buhay. Sila ang nakakapunta kung saan-saan. Diba? Nakakain nila yung gusto nilang kainin. Napupuntahan nila yung lugar na gusto nilang puntahan. Kasasama naman. Diba? Talang tayo, kung tingnan natin, ako na may naglilingkod sa Panginoon. Yan. Ito po, tingnan natin. Psalm 37. Verse 7. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. Refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil. For the evildoer shall be cut off, but those who wait for the Lord shall inherit the land. So ano po sabi dito? Wait patiently for the Lord. Huwag tayo mainggit sa mga masasama, sapagkat darating din ang panahon ng Panginoon para sa kanila. Diba? Kahit may ginawa silang hindi mabuti sa atin, pero sa kabila noon, nagtagumpay pa rin, yumaman pa rin, umangat pa rin sa buhay. Ito ho, ang sabi ng banal na kasulatan, fret not. Huwag kang mainis. Sapagkat darating din ang panahon, sabi dito, evildoers shall be cut off. But those who wait for the Lord shall inherit the land. So, ano pong inheritance ito? Ano yung inheritance na ito? Okay? So, para sa atin, this is no other than langit. Kung sila man, maangkin man nila ang buong mundo, may mga taong kaya nilang pagmay-arian ang isang bayan, may kakayanang bilhin ang mga kalupaan dito sa Candelaria o sa iba pang mga bayan. Pero ang naghihintay sa atin ay higit pa sa bayan ng Candelaria. Higit pa sa buong Pilipinas. Amen. We will inherit the land if we wait patiently. Handa ba tayong maghintay, mga kapatid? Kahit mahirap ang buhay at pahirap pa ng pahirap. Tapos sa paghirap ng buhay natin, yung katawan natin parang unti-unti na nanghihina. Unti-unti nang sabi nga, nag-accumulate na ng kung ano-anong sakit. Nadadagdagan. Nag-i-invest tayo ng sakit. Pag-iisip natin, stress, di ba? So talagang halos lahat, saan ka pumaling, nakaka-stress, Panahon, nakaka-stress. Kapitbahay, Pero, alalahanin po natin, hindi ho tayo nabubuhay para lang dito sa lupa. At naglilingkod tayo sa Diyos na dala ho natin ay hindi panlupang
pangako, kundi panlangit at pangwalang hanggan. Kaya sabi dyan, when the wicked prospers, be still and wait patiently. And when we fail to walk in patience, sakaling tayo man ay mabigo sa ating paglakad, sapagkat nandun pa rin ang ating tendency na mapika, mainis, dahil nasa laman pa rin po tayo. Ano po ang sabi ng aklat ng Efeso? Ephesians 4:1-3, 1-3. I therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience. First, alalahanin po natin that we are no longer a prisoner of sin. Sinabi po ni Apostle Paul, we are a prisoner, just like Paul, kasi actual ho yan, na siya ho ay nakakulong, but likewise, tayo po, i-relate po natin, ang sitwasyon po natin, na tayo din po ay bilanggo para sa Panginoon. Tayo din po ay alipin ng Panginoon. At hindi na tayo alipin ng kasalanan. At yamang tayo po ay alipin ng Panginoon, sabi dito, we should walk in a manner worthy of the calling. And what is the manner? In a manner worthy of the calling. Sabi dito, with all humility, gentleness, patience. Pagtitimpi. And also bearing with one another in love and eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. So again, bilang lingkod ng Diyos, anong pamumuhay ang dapat ipinagpapatuloy natin? So ang sabi po dito, may kababaang loob, may kaamuan, at may pagtitiis. Kaya, magtiis po tayo mga kapatid. Ako, inamin ko ho, may times na sabi nga, nandun pa rin yung pagiging laman. Kung titingnan po natin ang sitwasyon. Pero, nandito ang salita ng Diyos at patuloy na nagtuturo sa atin at nagpapaalala sa atin. Na huwag tayong mabuhay na lagi na lang dumadaing sa Diyos. Lagi nating sasabihin, Panginoon, bakit ako? Di ba? Pero ang pamumuhay ng isang alipin ng Diyos, ang sabi dito, ay nabubuhay sa pagtitiis. At sa halip, siya ay nagpapasalamat sa Diyos. At patuloy na nagpupuri sa Diyos. Kahit sa tingin ng mga tao'y siya ang pinakaaba. Kahit sa tingin ng mundong ito sa atin, tayo ang pinakakawawa. Pero ito ho, ang daladala ho natin ay salita ng katotohanan. At ang katotohanan ito ay katotohanan mula sa itaas. At hindi napaparang at hindi kumukupas. So this is to remind us that we are no longer a prisoner of sin or a slave of sin, but of the Lord. Thus, let us walk with patience. Amen? Mga kapatid. Kaya hindi maaari na ang bunga ng Espiritu ng pagtitimpi ay hindi ho ma-develop sa atin. Kung meron na tayo, sa biyaya ng Panginoon, lumago ho. Patuloy tayong lumago sa pagtitiis. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos at kababaang loob na tanggapin kung ano pa ang mga sitwasyon na pagdadaanan natin at ang maging tugon lang natin sa mga sitwasyong ito ay magtiis at magpasalamat sa Panginoon. Hindi yung, bakit ako Panginoon? Kasi pag ang tanong natin ay bakit, kino-question natin ang kaisipan ng Diyos at ang kakayanan ng Diyos na kontrolin ang sitwasyon. Pero but we believe sa Panginoon that is all-powerful, all-knowing, all-present, at alam niya ang pinakamabuti para sa atin. For our conclusion, samahan niyo po ako sa Psalm 40. Psalm 40. When we practice patience, ano po ang nakalakip na pangako kapag tayo naging patient
sa buhay na ito. Psalm 40, I waited patiently for the Lord. He inclined to me and heard my cry. He drew me up from the pit of destruction, out of the mighty bog, and set my feet upon a rock, making my steps secure. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Remember, if you wait patiently for the Lord, hindi lang ikaw ang makikinabang. Many people, sabi dito, will see and fear and put their trust in the Lord. Kahit itong mga taong wala sa Panginoon, sa pamamagitan ng iyong sitwasyon, sila'y magpupuri din, kalaunan. At matatakot sa Panginoon. Kaya tingnan natin ang sitwasyon natin bilang instrumento. Hindi ito sumpa. Ano po? Kaya nga po test ito. Tinatawag po itong test. At ginagamit ng Panginoon ito para hindi lang tayo ang makinabang kundi maging ang mga tao. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Blessed is the man who makes the Lord his trust, who doesn't turn to the proud, to those who go astray after a lie. You have multiplied, O Lord my God, your wondrous deeds and your thoughts toward us. None can compare with you. I will proclaim and tell of them, yet they are more that can be told. Alalahanin natin ang hindi mabilang na mabubuting gawa ng Diyos. Sa halip na ang tingnan natin at ang bilangin natin ay ang mga suliranin o ang mga pangit na pangyayari sa atin. Count your blessings and name them one by one. Kung gusto mong lumago sa pagtitimpi, huwag mong ibaling ang iyong paningin sa sitwasyon. Sa Diyos ka tumingin at sa Kanyang mga salita. At ang Kanyang mga pagpapala na ginawa niya sa iyo. Okay? Kaya yan po mga kapatid. Sinasabi po ng banal na kasulatan na ang pagtitimpi ay hindi ho isa lamang nameplate sa buhay natin. Ito ho ay patuloy na umuunlad habang ikaw ay patuloy na naghahangad na maglingkod sa Panginoon. Kung ang hangarin mo ay patuloy na mabuhay para sa Panginoon, susubukin ka ng Panginoon sa iyong pasensya, sa iyong pagtitimpi. Kung nagtagumpay tayo, salamat sa Panginoon. We're on our way patungo sa dulo ng takbuhin ng pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa iyong salita. Salamat po sa katangiang ito na iyong pong kaloob sa amin. At nawa, Panginoon, sa tulong at biyaya po ninyo, ito po ay mapaunlad namin sa tulong lamang ninyo, Panginoon. At kami makiisa kung paano po kami tutugon sa lahat ng amin pong mga pinagdadaanan sa amin pong paglilingkod. Sa amin pong sarili, tunay po na ito po ang madalas naming kalaban. Ito po ang madalas naming dahilan kung kaya't hindi po namin nasusunod ang iyo pong mga salita, ang iyo pong hangarin sa amin. O Diyos, tulungan niyo po kami na ma-overcome po namin ang lahat ng ito. At ang amin lamang gagawin ay kung ano mo ang sinasaad ng iyo pong salita. At kung ano po ang kaluwalhati sa iyo. Salamat pong muli. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan.